Ito ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, Patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang Millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Millennials ng Baluarte. The Millennials, the Millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Every season, you give me life. You shine through the darkness. You are my light. My death you've defeated. You give me new life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. And you give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. My sin beyond measure. Your grace was the cure. In you I'm victorious. My future's secure. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Overflowing, your joy is overflowing in me. Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Alright, good morning, buong Pilipinas. Joy is overflowing.
at buong mundo. Ito po ang iRadio. At muling maghihimpapawi na naman po sa ere. At itong araw po ng Sabado o Linggo dyan sa inyo. And Bible study po tayo ngayon. Regular broadcast. Nagkaroon po tayo ng kagabi. Masayang broadcast dahil marami po ang na-bless doon sa na-share ni Pastor Sunny na tungkol sa salt of the earth. Diba? Yan ang magandang message ni Pastor Sunny. Tawagan natin ngayon si Pastor James. At asan na ba si Pastor James? Ito. Ayan na. Wala pa si Pastor. Aha. Ayun. Bumalik na si Pastor James. Pastor James, come in. Pastor James. Walang video. Ayun. Bukas na. Oho. Ayan. Magandang gabi, Pastor James. Parang hindi ka galing sa ospital Oo, nga pala. Nais kong pasalamatan yung ating mga viewer, yung supportan nila sa prayers. Kayo din, Pastor James. Thank you. Kasi nung Thursday ko pa ito nararamdaman at kung napapansin ninyo kagabi ay medyo alumpihit ako kagabi dahil masakit na talaga yung tagiliran ko. Akala ko kidney. Yung bang merong parang tumutusok dito sa tagiliran. Yeah. So kaninang umaga talagang hindi ko na kaya. Nagpunta na ako sa urgent care dito sa Kaiser. At, pero prior to that, kaninang umaga, nagsuka ako. Buntis ka na. Nako. Yun nga nang nangyari. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin kasi kahit anong higa ko sa kama, tagilid, pakanan, patiyaya, pataob, masakit talaga. The symptoms likely na ganun So sabi ko, kinakabahan ako na and then nagpe-pray na ako, sabi Lord, ito ba isang pagsubok mo na naman ba sa akin to? Lagi akong tinitiran ni Lord sa health Yun ang lagi niyang tinetest ako sa health ko, ano yung gagawin ko. But anyway, kaninang umaga nagpunta na kami ni Karim dito sa urgent care at binigyan ako ng urine test. And napag-alaman na negative lahat. Negative ang result. I was talagang ko doon maganda pa yung naging resulta ng mga ng mga test ko, itong urinal test. Kasi last time may issue ako dito sa urine test ko, may protein ako at saka may konting blood. Ngayon zero, lahat negative. And napag-alaman ng doktor na gas. Sabi ko, Dok, paano nangyari nandito sa tagiliran? Alam mo kasi yung bituka natin, gumagano yan, parang pa-S yan marami yan So yung hangin nandito sa bandang tagiliran mo, nasa kanto. Nasa left side sabi niya. Nasa left side kasi masakit Naku, sa akin malaki-laki mga... Yan, yung mga ganyan. So sabi niya, huwag ka munang inom ng gatas at saka yung keso, any processed foods. Iwasan na muna daw yung mga ganong klaseng pagkain. So, nakakakanyon So, binigyan niya ako ng Gas X at binigyan niya sa akin yung result ng test, lahat negative, which is maganda naman yung feeling ko na kaninang umaga. Parang talagang mauupos akong kandila kaninang umaga sa sakit. Man. Kaya kung from 1 to 10 ang pain, na siguro nasa 5 na ako ang sakit niya. So, natotolerate ko pero masakit siya. But thank God at sa ating mga manonood na sumusuporta sa atin. Thank you sa mga prayers ninyo. Okay na ito. Parang walang nangyari uli. Naisip ko lang naman kapag nakipagyugyugan ka siguro sa kanila kagabi, nawala siguro yun, no? Hindi, kasi... Lumabas! I'm just joking. Pinipilit nila akong sumayaw kagabi. Ayoko naman kasi... joke. I know, pero... Baka nilabas mo pa ito.
Pero ang masakit, Pastor, ito, yung Yeah, kung oo. saan yung point na masakit, Yung sa kidney, pag pinipisil ko siya, parang alam mo ba yung nabugbog, parang Oh, yeah. na laman, pag pinisil mo, masakit. Masakit, oo. So, yun ang nararamdaman ko ngayon. Pag pinipisil kong ganun, masakit siguro dahil yung nalamog siguro dahil so sobrang sakit. But anyway, Oo. talagang Yeah, praise God, na it was the other way around. Kasi nung narinig namin yan ni Stanelda, tignan niya yung sa, kung ano yun daw ang mga symptoms ng it's either urinary tract infection, the worst is kidney. Sabi, yun nga. meron kang history. Sabi ko, wow. Sabi ko, Oo. I hope not. May history ako, pero most of yung kasi dahil yung binibigyan nila sa akin gamot. So nagkaroon ng komplikasyon doon sa right kidney ko. Pero hindi naman ganun ang damage na agapan naman, kaya every now and then tine-check ng mga doktor yung aking kidneys. Yung left kidney ko okay. Itong right kidney, sabi nung doktor ko, may nakita nung in-ultrasound, may nakita mga spot na puti. So possible ano daw po yung mga stones. Lakas. Kaso itong tinest ako kanina ng urinary test kanina, Negative. lahat. So Ayos. yung previous history ko na-erase na ngayon. So Pwede na kumain na naman. hindi, nag-iingat na ako ngayon. Kaya napansin niyo, pumayat ako, mislim ako. Okay. Yeah. Dahil nag-diet ako, exercise, yun ang ginawa kong therapy sa sarili ko. Siguro hindi na kailangan ko. Marami na akong nararamdaman eh. 3 days na ito masakit sa akin eh. Baka muscle pain lang yan. Oo. Anyway, sister ka rin wala? Hindi kasi busy. Kasi ako, after nung pumunta ako ng ospital, dumiretso ako ng LA, pinunta ko yung mother ko at ginawa ko yung kanyang laptop naman ngayon. So, nasira na yung laptop niya. So, aabutin ako ng siyam-siyam dahil yung laptop kinakailangan palitan na at bumigay na. So, pero pinipilit kong nire-restore, hindi naman siya magagawa na talaga. Okay, tayo mag-umpisa na. Salamat sa ito Panginoon. basta rinahanap mo. Ayan Sister Karim. Kasi ako, Pastor. Binalita sa akin si Ikon kanina umaga si Sister Jeremiah, Sister Karim daw, di raw maka masakit na siya. Sabi ko pa, sobrang nagyugyugan yun. Sabi ko, yung pala, si brother naman pala. Hindi, sila yung nagyugyugan kagabi. Ako alam mo naman, bawal tayo sa ganyan Okay, Pastor. See you tomorrow. Yeah. Hatag pa. Siya? Naka-duty siya sa operating room. Okay. May pasyente siya ngayon doon Okay. Galingan niya. Baka mabuhay. Pero bago tayo mag-umpisa, Pastor, batiin ko muna yung mga ating kasamahan natin sa Bible natin ngayon. Bible study natin ngayon. Ang aking sister, si Chiki Chan. Hello, Chiki. And Bebe De Losata, Mirna Sales, Unix Arturo, Sunny Salubayba Tabernilia, Ludet Ignacio, G. Velasco, at siyempre si Eka Andes Velasco, and si Sister Nelda, andyan din siya. Kay Ibon Justiniano, condolence pala at namatay na si Tatay Noli, no? Si Tatay Noli namatay na. Oo. Yeah. Kanina atang Wow. umaga. Sorry to hear. Yeah, pag-pray na lang natin mamaya, Pastor. Tatay ni, sino may tatay nun? Sino may tatay nun? Pangalan nun? Justiniano. Sino? Ibon Justiniano. Oo. Si Ibon Justiniano. Yep. Sige. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan, ating mga taga-subaybay ng salita ng Diyos. At ngayong araw naman po ay ating pag-aaralan ng salita ng Diyos. May iba tayo. At ang una, tingnan ko kung pwede ko may share sa inyo to. Okay, let me share this. Share. Nakikita nyo ba to? Hindi. Nakikita ko yung salamin mo.
Hindi, sinare ko entire screen, window. Ay, hindi. Kapag ka meron kang, ikaw yung lead, ikaw yung nag-host. Yan, Ayan. nakikita nyo? Yan, kita na yan. Oo. Nakikita nyo yung Bible verse? Yes. Lakihan mo, i-maximize mo. Okay, let me see. How do I maximize this? Yan, maximize. Yan. Yan. Kaso, maliit. Pindutin mo yung control sa keyboard. Yan. Tapos yung pindutin mo yung control sa keyboard. Basta pindutin mo lang. Tapos yung scroll ng mouse mo, yung bilog sa gitna, lalaki yan. Ito, hindi na ba malaki? Hindi, Yun na? maliit. Scroll and Pindutin mo yung control Control. at saka yung mouse mo, yung Oh, scroll, yung bilog. wala akong blog eh. Palaking ko lang. Wala ba? O di forward yung up ng Yeah. balik mo. Yan, eksakto. Yan. Yan, sentro mo na lang. Yan. Okay. Ayan, okay. Babasa niyo na pa yan. Pero di niyo na ako kikita, no? Hindi na, siyempre, yun ang sinare mo. Good. Hindi, ibig ko sabihin, ito yung Bible verse natin po sa araw na to. Basahin ko po sa Psalms 1, 2, 3. Madaling memoryahin to. Psalm 1, 2, and 3. But his delight is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. He will be like a tree firmly planted by the streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. And in whatever he does, he prosper. Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan, na isang kagalakan po na napakagandang araw na ipinagkulob niyo sa amin. Narinig po namin yung nangyari kay Brother Ramon. Ay salamat o Diyos sa inyong pagbigay ng ang aming panalangin at maayos na po siya. Ganoon din po sa aming pag-aaral ngayon, nawa Panginoon, mabigyan nyo kami ng kaliwanagan upang sa galumay ay makilala po namin ang Bible, ang sino ang nasa likod ng Bible na to. Maraming salamat po at lahat po idalangin namin sa matamis na pangalan po ni Jesucristo. Amen. So, mga kapatid, ayun po yung ating Bible verse ngayon. I hope and pray na ito po yung nakatulong. Ito yung sinasabi ng Panginoon na kapag tayo po ay nagkakaroon ng kaganahan magbasa sa salita ng Diyos araw-gabi, no, ay para tayo pong isang punong kahoy, no, na nakatanim doon malapit sa batis, na yung batis na yon ang nagbibigay ng kalusugan, no, pagkain ng punong kahoy yun. At tayong punong kahoy at tayo na bilang punong kahoy sa pamagitan ng batis na yun ay nabibigyan tayo ng mga salita ng Diyos. Hindi po tayo mayayanig noon dahil nga tayo po ay nakakapit, malalim ang pagkakapit natin dahil nga ang tubig na yan ang ating iniinom, ang ating naging pagkain araw-araw. At dito nga, sabi nga, ay hindi tayo malalanta, no? Mga dahon natin, hindi po malalanta, tayo po hindi malalanta, kundi sariwa lagi tayo. Pag nasa atin ang Panginoon Diyos, ang salita ng Diyos, lagi po tayong sariwa, no? At kung ano para sabi nga dito, and in whatever He does, we prosper. So kahit anong gawin natin, we always prosper. Bakit? Nasa sa atin salita ng Diyos. Pero paano naman natin to makakamit, mga kapatid, kung kung wala naman tayong napag-aralan, no? Kundi lang naririnig natin. So ngayong araw na to, ang ating pag-aralan po ay doon sa lumang tipan, no? Sa lumang tipan natin pag-aralan. Naku, may share ko. Paano ko ba pinito? Window. Ito naman, no? Dito po yung lumang tipan. Kita nyo na, hindi pa? Kita, Pastor. May maximize mo lang. Palakihin mo lang. Hindi. Yung sa itaas. Yan, yung square. Yan. Ito po, no? Pag-aaralan po natin the Old Testament. I hope and pray na sa isang oras sa isang oras malalaman natin ano po tong lumang tipan or the Old Testament, no? So
kita natin po sa lumang tipan, ito po yung binubuo ng lumang tipan, no? Okay. There are 5 books. Kita nyo to? Kita nyo to? Yes. The Pentateuch. Malinaw yan. No, the Pentateuch, sabi, the Pentateuch, kaya Penta means 5 books, no? Ito yung ito yung 5 libro sa lumang tipan na sinulat po ni Moses noong nakaraang 1400 BC. That is 1,400 years bago po dumating ang Panginoon Kristo, no? They are oftenly referred as the 5 books of Moses or the Pentateuch. So, unang-una, ano po yung unang sinulat ni Moses? No. Ito yung libro na ito yung the beginning, ito yung pag-umpisa, ito yung creation of man. Ito yung pagdating ng kasalanan at ito yung pangako ng Diyos na bibigyan tayo ng kaligtasan. At dito pinakita ang bansang Israel, no? Pinakilala ang bansang Israel. So ano pong librong ito? Ito'y tinatawag na Genesis. Okay, so isulat nyo kung meron kayong pong papel o nakokopya nyo to sa inyong mga tawag ito sa inyong phone o doon sa laptop no computer. Ang unang libro pa ay Genesis, no? It is the book of Genesis. So ito po ngayon alam natin na the book of Genesis is the beginning of all books. It's also the creation. Dito makikita natin po, no, in the beginning God created the heavens and the earth. Ito rin yung creation ng man. Ito yung dumating ang kasalanan at doon pangako ng Diyos na bibigyan tayo ng kaligtasan. At ang dito pinakilala ang bansang Israel. No, maraming bansa rin na tawag ito na lumabas. I mean, how do you call this? Nag-grow, no, aside from Israel. Makikita natin dito dahil doon sa lumang tipan, mayroon po silang pag-aaway-away doon ng mga iba't ng ibang nations, no? So number 2 book is that God delivers His people from Egypt. Ito yung deliverance ng Panginoon. Dito yung paglalakbay ng mga Israelita, no, palabas sa Ehipto, no? At ito po ang tinatawag na libro ay Exodus, no? Exodus, no? Exodus. No? Okay, dalawang libro na alam natin. So ang pangatlo po ay yung atonement, holiness and worship through sacrifice and purifications. Dito kapag binasa natin itong libro na to, which is called ano sa tawag nyo? Leviticus, no? Leviticus. Tinatawag na Leviticus. It is yung atonement. Dito yung mga paano po nagbibigay ng pagpapatawad ng Diyos sa mga kasalanan ng mga kanyang mga anak, no? Sa pamagitan ng mga pagsasacrifice ng mga tupa, mga mga ibon, no? At dito po ay natutugunan ang mga kasalanan nila. Pero kung makita nyo, kapag nababasa nyo ito, there is nagiging ritual, no? Kailangan sa isang taon, ito ang ating papatayin na tupa upang ihandog sa Panginoon dahil sa ating makasalanan. So kung hanggang ngayon ay nangyayari yan, tignan nyo na lang kung gaano karaming tupa o mga ibon o mga baka na papatayin natin, no, upang matubos ang kasalanan natin. Nangyayari to mga 1 linggo, no? So paano na ngayon kung ganito tayo karami sa mundo at gagawin natin yan para sa ating makasalanan? Baka maubos ang mga baka, wala na tayong at saka hindi natin pwedeng kainin yun, no? Kasi hinahandog natin sa Panginoon yun. So itong Book of Leviticus, kung babasahin natin to, makikita nyo na ganoon pala ang bawal pumatay ng mga iba't ibang hayop, no? Hindi pwede nating bigtiin, ganoon. Kagaya ko noon, binibigti ko yung mga hayop, no? Para mayroon lang makain. Pero bawal pala 'yon, no? Yung mga dugo, ibig sabihin pati mga dugo ang mayroon diyan, kasi napakahalaga ang dugo sa Panginoon Diyos.
No? Dito natin makikita kung bakit. Now, kaya nung nalaman ko to, sabi ko nga, oh shucks, sabi ko, ang dami ko na palang kasalanan nagawa, sabi ko. No? So, pero maganda kasi kapag nabubulat ang ating kaisipan tungkol sa mga aral na to, dahil the truth will set us free, di ba? So, ang pang-apat, makikita natin dito is God's people continually disobey and wander in the wilderness for 40 years. Ito po yung the book of Numbers, no? Numbers. Dito sinasabi din yung mga ilang bagay na dapat gawin ang mga Israelita nung ginagawa ng mga tao ng Panginoon Diyos nung panahon na yon, no? Bakit sila inabot ng 40 na taon? Eh, ang lapit-lapit ng Egypt sa doon sa Israel, yung sa Canaan, the land of Canaan, ang lapit-lapit doon, no? Kung siguro mga ilang oras lang yun bibiyahin ng bus o kotse, makakarating ka na sa Israel. Pero it took them 40 years. Bakit kaya? No? Kaya kung magtataka tayo, bakit kung binabasa natin itong libro na to, Book of Numbers, though kuminsan nakakakulit no? Kasi lagi na lang na inuulit ang mga ginagawa at yung sinasabi ng Diyos. Pero kailangan maintindihan natin bakit kasi nandun yung katigasan ng puso ng tao, ng mga Israelita. At namana natin yan, di ba? Matitigas din po ang ulo natin minsan sa ating buhay, no? Maybe hanggang ngayon ay may katigasan ng ating mga puso. So, kailangan kung mayroon kayong pagkakataon na mabasa ito, ay napakaganda po, no? Dahil makikita natin na parang salamin kasi yan na salamin na, uy, ako pala yun. Ay, ako pala yun. No? So, ang panglima naman ay yung Moses' great discourse to prepare Israel to enter the promised land. No? Ito po yung tinatawag na Deuteronomy. Ito yung mga ginagawa ni Moses, how to prepare the people to enter the promised land. So, kung babasahin din natin dito, ay makikita natin dito na how God would prepare His people upang makarating sila sa promised land. At ganoon din po sa atin, when we compare that in our life, ay ganoon pala, no? Hindi naman pala ganoon kadali, no? It needs perseverance, no? It takes obedience, ang mga kailangan natin dito. So ito po yung tinatawag na the 5 books, which is the Pentateuch, no? Pentateuch yun. So, ito na ako. Kita na tayo ulit. So, yan po ang the first 5 books of the Bible. So, napakaganda po na pasadahan natin, no? So, siguro next time, I will give a summary of each book. No? Yung buong summary, bakit? Kasi sa Genesis na lang, there are 50 chapters. Mahirap. Nako, abutin tayo siguro ng isang taon. Kasi 52 weeks. So, 50 chapters, 1 chapter a week. Mahirap. It will take us the whole year. Pero I will give you a summary of that, of each Bible. Kasi maganda kasi mayroon tayong kaalaman, no? Surfacely know about the Bible na ganito pala nangyari sa Book of Exodus, the Book of Genesis, sa Book of Deuteronomy, Leviticus, lalo po yung laws in the Book of Leviticus. Bakit binigyan ng Panginoon yung yung mga laws na yan, no? Kaya at alamin natin anong rason bakit binigay ng Panginoon, kasi yung katigasan ng puso ng tao, nagbigay ng Panginoon ng law. Ganun din tayo ngayon sa panahon. Bakit may law? Dahil nga lumalabag tayo no? Lumalabag tayo sa mga alituntunin. Kaya nagbigay ng Panginoon ng gobyerno o ang Panginoon Diyos ng law, no? Upang sa ganoon ay magkaroon po ng kaayusan, no? Dahil kung wala, wow, tignan nyo na lang kung ano nangyari kung walang kaayusan dito sa mundo. Kung umiiral ang sarili nating
kaalaman, ang ating rights, no? And everybody doesn't have the same rights, no? May kanya-kanyang rights tayo. Kahit kapatid mo nga hindi nga kayo magkapareho ng rights no? Nagkakaroon pa rin ng alitan. Kaya makita nyo lang kung sa ganung karami ng tao sa buong mundo, I don't know how the world will go, no? So, but salamat, no? At may mga alituntunin na to, mga laws na ipinayag sa atin at nagkakaroon tayo ng kahit na masasabi nating kapayapaan, no? Sa paligid natin, no? So, ito po yung makikita natin na the first 5 books of the Bible. Punta naman tayo dun sa susunod, dun sa share ko na naman to. Okay, ito yung history, no? Kita nyo to, history. Ito yung 12 books history ng Bible. The historical books were written between the 1400 and 450 before Christ and describe God's dealings with His chosen people, Israel and the Hebrew nation. Ito yung history. Sa book of Joshua, the book of Judges, the book of Ruth, the dalawang libro ni Samuel, dalawang libro ng Kings, and dalawang libro ng Chronicles, si Ezra, si Nehemiah, and Esther are called history books of the Bible. No, bakit history? It tells, kasi kung history, sinasabi nila yung ano yung nangyayari, no? Ano ang ginawa sa panahon na yon, no? So makikita natin, bakit na, alam ko, maaari ilan sa atin na ayaw natin ng history subjects noon, no? Para sinasabi natin, oh, na yan, tapos na yan, hindi ba? Hindi na natin kailangan yan, no? Bakit kailangan pang pag-aralan ang history? At makikita natin dito, mga kapatid, na mayroon pong importansya ang history sa ating buhay. Kung di natin alam ang nakaraan, wala pong if no history happened, then there is no present, no na nangyari. Kasi yung history na yan, no, nakikita natin paano gumalaw, at ngayon ito tayo ngayon, ito yung reflection natin ngayon, no, history. Kaya mayroon pong istorya na may binata, sabi niya, kayo mga matatanda, no? Wala kayong mga silbi, no? Sabi niya, tingnan niyo sa panahon namin ngayon, may TV kami, may refrigerator kami, may kotse kami, may eroplano kami. Tama naman yung sinabi ng bata, di ba? Pero sabi ng matanda, alam mo bata, sabi niya, kung wala kami, wala kayo, sabi niya. Dahil kung wala kami nag-imbento niyan, kami nag-iisip niyan . Kami ang nakapag-isip yan, kami ang gumawa yan. Kaya ngayon, nai-enjoy nyo itong mga eroplano, itong mga laruan na yan, ang mga bagay na yan. So, it is important for us na we accept history, no? Kailangan alamin natin. Alam ba natin ang kasaysayan ng Pilipinas, mga kapatid? No? Na tayo noon ay isang pinakamayaman na bansa. One of the richest nation in Southeast Asia. No? Kaya makita natin dito na, at kung alamin natin yan na nasayang natin nasayang natin yung opportunity na yon. But today, I don't know if history is still being taught to school, na ituturo sa ating mga anak o sa ating mga apo, no? Kaya nga sabi po, hindi ko maalala kung sino yung nagsabi noon, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay mas masahol pa sa sa isang isda, di ba yun? Taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa kanyang paroroonan. Ayun, tama yun. Oo. Kasi ang history ay napaka-importante po sa ating buhay, no? Kaya mga bata o tayo mga anak, you have also to know the history of your family. Kilalanin mo kung saan ka galing, no? Baka ampung ka no? Mabuti kung ampung ka, magpasalamat ka dahil mayroon ka pang history na nakikita na, uy, mayroong umampun sa akin.
mayroon nagpalaki sa akin. Alam niyo mga kapatid, naging rebelde sana ako eh. No, naging rebellious son sana ako dahil nung pumunta ako sa Amerika, dito ko nakilala na yung father ko, yung parents ko, nung kinasal sila, ang sabi ng kaibigan ng tatay ko, wala, binata pa yun nung panahon na yan, sabi niya. Doon ako na ipanganak na yun eh. Sabi ko, doon ako na ipanganak yun. So, ano ako? Sabi ko, so ano ko? Ano ako? Nung ikinasal ng parents ko daw, yun yung panahon na wala pa ako sa mundo eh. Sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, bakit na ganun? Sabi ko. So ano ako? Sabi ko, baka ampun ako. Tapos tinignan ko yung history namin magkakapatid. Ako lang ang pinakamapayat eh. Lahat sila matatangkad, makisig, pogi, pinaka-pogi ako. Ay, hindi. Hindi. Dinignan ko yun eh, parang magkakaiba kami eh. So, di bale, sabi ko, nandito naman ako sa States. Sabi ko, kahit na ba ako isang ampon, no, ay at least sabi ko, nagkaroon ako ng tahanan na umampon sa akin at inalagaan at pinaaral, pinalaki, at ito ako ngayon. Kaya, kailangan alamin natin yung history natin. When I found out na hindi pala totoo yung aking iniisip, no, yung aking mga napag-isip-isip, no, at least nalaman ko ang totoo na kabilang rin pala ako sa pamilya ko. But again, it's nice to know history. It's nice to hindi sasama dapat ang loob natin when we learn that, no, when we learn history. Kasi napaka-importante po 'yon sa ating buhay. Kapag nalaman natin ang history natin, maaari pang tayo ang maging gamitin ng Panginoon upang gumanda pa ang buhay ng tao, no? Look at Benjamin Franklin or Edison, si Edison, no? Ang mga pinaggagawa nila. Sa history na yan, no? Hindi po biro yung ginawa nila. They spent thousands and thousands times of being a failure. They were failures in life, no? And one time, no? Kaya in one time, sabi niya, nagkaroon tayo ng bumbilya, nagkaroon tayo ng ilaw, nagkaroon tayo ng kuryente, dahil kay Benjamin Franklin, no? Dahil sa kuryente na yan. So it's very important to know those people upang sa ganun nga, ang ganda pala ginawa nito. Ang ganda pala nitong ginawa nito, no? Kaya mga kapatid, history plays an important role sa buhay ni Joshua, sa mga judges, si Ruth, sina Samuel, ang mga hari, no? Si Ezra, si Nehemiah, at saka si Esther. Sila po yung historian ng Bible eh. They told the history of paano nag-originate ng Israel, no? Paano nag-umpisa doon. So, napakaganda pa kapatid na napag-aaral natin dito. Ang susunod naman na klaseng mga libro ay ang poetry, no? Ang poetry, share ko naman to kasi maganda to eh. Ang poetry, no? Ito po yung mga bakit magkakaroon ng mga poetry sa teka, palakihan ko lang to. Kita nyo na to? Poetry. So, there are 5 books of poets, no? Poetic, and these are describing in poetry a song, God's greatness and His dealings with men. Unang-una po, blank is the suffering and loyal trust of man who love God. Ito yung the book of Trabaho, no? Ito po si Trabaho. The book of Job, si Job. The book of Job, pag babasahin natin po to, makikita natin ito yung kanyang paghihirap, no? Paghihirap. Imagine, ito yung tao na naghihirap sa lahat ng bagay. Kasi pinahintulutan ng Panginoon Diyos si Satanas na kilitiin ang buhay ni Job. But Job was loyal and trusting to God, no? Mapagmahal siya sa Panginoon Diyos at nakita natin kung paano yung buhay niyang isang manampalataya ay ginamit ni Satanas. At dahil doon, nakita rin natin kung paano ka-loyal itong taong to. Sana po ganoon din tayo kahit na dumadaan tayo sa mga pagsubok nun,
no, ay nakikita natin that we are still loyal with God. We still praise God in spite of everything, no? Ang pangalawang poetry is of course the songs of praise and instructions. Ito po yung salmo o awit, no, the book of Psalms, no, the book of Psalms. Okay? Na sinulat po ni David. Alam niyo si David na nung una ay magaling siyang tawag yung mga hindi gitara ang tawag nun eh. Instrumento, meron siyang music instrument na pinapatugtog niya yun. Kapag pinapatugtog niya yun, si Haring Saul ay parang nagkakaroon siya ng trance, no, na nawawala ang kanyang galit, no? Nawawala ang galit niya, kaya dito dahil sa pagtutugtog ni Haring David, nakakompose siya ng mga praises of songs and instructions para sa atin, no? Okay, ang number 3 po, God's practical wisdom for daily life. Alam po natin yun, kapag sinabing practical wisdom, sino po yun? Yung si Haring Solomon po ang sumulat nito. Kasi siya po yung humiling ng karunungan sa Panginoong Diyos, no? Walang ibang iniling niya kundi karunungan, no? At dito tayo kapag binasa natin tong librong karunungan o tawag yung Book of Wisdom, ay makikita natin kung gaano po ginamit ni Haring Solomon to. And this book is named Proverbs. Tama ba? Proverbs, tama. Proverbs. Proverbs, no. Okay, ang number 4, the emptiness of an earthly life without Christ. Okay, ito po yung unang salita ni Haring Solomon. Vanity, 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 vanity. Walang kabuluhan ito, walang kabuluhan to kapag wala ang Panginoon. So, makita niyo bakit sinabi ni Haring Solomon na walang kabuluhan itong buhay na to kapag walang Panginoon Diyos. Tama ba sinabi ko? Walang kabuluhan. No, yeah, tama. So, this book is called Ecclesiastes. Ecclesiastes. The book of Ecclesiastes. At dito naman sa limang libro ng poetry, ito po yung makikita natin ng isang tambalan ng mag-asawa, no? Yung pagsasama ng mag-asawa, kung ano po ang dapat ang isang mag-asawa o yung yung husband and wife work out together to have a harmonious at magandang marriage. Ito, basahin po natin. Nandito kasi yung mga pangliligawan, no, tamang panliligawan, tamang pagtatrato, no, and how we would behave as husband and wife. And this book of poetry is called The Song of Solomon. The Song of Solomon. No? Ito po yung limang nakita natin. No? And so, ito po yung nakita nating mga libro. Mayroon din po susunod dito na pag-aaralan natin yung mga propeta. Teka, bago tayo pumunta doon, meron ba kayong mga katanungan? Meron ba mga tatanong, mga kapatid? May mga tanong mo ba? So far, wala pa, Pastor. Siguro nagte-take notes pa yung iba. Sige. Okay, itong susunod natin pag-aaralan dito, kasi letter D na to eh. Letter D and E. Tapos na, dalawa na lang. No. We are going to study later on yung mga major prophets, no? Mga propeta. They are yung lahat ng mga propeta na sumulat nito, nakategorya kasi sila, no? They are divided into two groups. Ito yung major at saka minor. Bakit sinabing major? Basahin po natin po to. I-share ko na naman to. Okay. Share and widescreen. Ito po. The 5 major books, 5 major prophets. No, lilima lang sila. Bakit lilima lang? Sa dami ng mga propeta. Ito yung bakit sinabi. A prophet was a person commissioned by God to deliver His message to men. Okay. Ito yung trabaho ng mga propeta. Commission ng Panginoon na mag-deliver ng message sa mga tao. So, ibig sabihin, ako o si Brother Ramon ay nagdi-deliver ng salita ng Diyos. Propeta na ba siya? Pwede bang tawagin ko si Brother Ramon? Prophet Ramon?
Prophet James. Nakakakot siguro, hindi. Meron po sa klase ko noon, tinawag niya sarili niya, propeta siya. Kaya after one day, tinanggal na siya. Kasi sa panahon na to, wala na pong propeta. Wala na propeta. So ito, ibig sabihin commission ng Panginoon. Tinawag siya ng Panginoon Diyos, no? To deliver His message to men. These books are called major prophets because they generally are longer than the writings of the minor prophets. Mahaba po ang mga chapters na o sinulat itong mga 5 propeta na to. Si Isaiah, no? There are I think 50 chapters. Jeremiah also more than 50. Lamentations, si Ezekiel, at si Daniel. Ito yung 5 major prophets. So, matatas ang mga rank ko niyan. Major eh. So, makikita natin dito. Ang susunod naman ay yung minor. There are 12 minor prophets. 12 minor prophets. Okay? Bakit 12 minor prophets? Dahil nga maikli lang to. I would suggest, mga kapatid, kasi maikli lang to mga minor prophets to. There are only 4 chapters, 5 chapters, 6 chapters, mga yan. Ang pinakamarami dyan is already, I think, 11 yata eh. Sa kanila. Or 14. It's less than 15 or 20. Less than 20. Madaling basahin ito mga to. Si Hosea, si Joel, si Amos, si Obadiah, si Jonah. Si Jonah, 4 lang yan eh. Si Micah, si Nahum, si Habakkuk, si Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi, Malachi. No, si Malachi. Itong 12 books na to, itong propeta na to, magandang basahin eh, kasi maikli lang. Alam nyo kapatid, kapag nabasa nyo, masasabi nyo sa sarili, ay sa wakas, nakabasa din ako ng isang libro. No? Kasi maikli lang sila eh. And so, mamaya sandali eh, naka 12 books na pala kayo. Minor prophets pa nabasa nyo. At marami tayong mapupulot dyan. No? Sometimes, lalo tong lalo kung di maintindihan kasi dito, no? Paulit-ulit kong binabasa eh. No? Si Habakkuk, kailangan kasi magluluto dyan eh. Habakkuk. No? Hosea, sometimes mahirap maintindihan si Hosea. No? Pero paulit-ulit ko din binasan. Pero maganda eh. It talks about families. No? Isang asawa. No? Si Hosea. Kaya ito po yung the 12 minor prophets. Kung totalin natin po, ang lahat ng libro na to are hold on. There are 39 books in the Old Testament. Okay, there are 39 books in the Old Testament. There are other books, I believe, siguro may 5 yata o 7 pa na hindi na isama eh. Sa ibang Bibles, no, sa mga ibang Bible, lalo na po yung yung mga naunang Bible, I think there were other 5 or 7, hindi ko maalala kasi kung 7 yun, books that were included. Pag-alamin din natin yon kung bakit sila hindi na isama doon. No? Napaka-importante rin bakit hindi po sinama sa Kristiyanong Bible. No? So ito po yung 39 books na ating napag-aralan, nakita ngayon. At bakit ano ang ibig sabihin ng Old Testament? No? Tingnan natin dito. Old Testament. Share ko po ulit ito. Okay, the Old Testament is the revelation of God. Okay, actually, the New and the Old is the revelation, the whole revelation of God. No, kanya-kanyang panahon kasi yan eh. Makikita rin kanya-kanyang panahon yan. Pero dito sa Old Testament, pinapakita dito is to show man what God is like. No, ano po kung what God is like sa lumang tipan. Sino the Old Testament tells us
who God is. Sino pa ang Panginoon Diyos? No? Kaya dun sa lumang tipan, mababasa kung in the book of Exodus and sa Exodus, makikita natin dito na dun sinabi ng Panginoon na yung Ten Commandments, hindi ba? Sa Ten Commandments, at dun sinabi na worship only God, no? Siya lang ang Diyos. Huwag na kayong gagawa ng mga imahin. Bakit sinabi ng Panginoon yun na siya lang ang Diyos, no? Kaya makalaman natin dito who God is in the Old Testament, no? Tapos kung in the Old Testament, makikita rin natin dito na mapag-aralan din natin what God tolerates and does not tolerate. Ano yung kinakapuutan ng Diyos at hindi yung hindi naman niya kinakapuutan. There are things that God dislikes. O yung mayroon din yung pwede niyang tawag nito, yung tinotolerate niya, pwede niyang itolerate. And we would learn that sooner. No, maganda kasi malaman natin kung sino tong Diyos na ating binibigyan ng ating panampalataya. No? And once we come to learn this, na inintindihan natin kung sino siya, we would have a better relationship with Him. Bakit? God knows us, tapos kung di natin kilala ang Diyos natin, mahirap yun. Kaya kailangan kilala natin ang Diyos natin. No? And ang kagustuhan ng Panginoong Diyos Ama natin, no? God desires holiness and punishes sin. So, kailangan intindihin natin to na Diyos ay banal. Gusto niya tayong maging banal. At sa pamagitan ng Old Testament, sa kanyang mga tinuturo doon, kanyang mga sinasabi doon, ay kailangan magpabanal tayo. In the Old Testament, laging sinasabi ng Panginoon Diyos na, be holy for I am holy. No? Lagi niya sinasabi doon sa kanyang mga people. No? And alam natin na ang kasalanan, no? Walang kasalanan na hindi po pinapanis ng Panginoon Diyos. No? Kaya, kailangan mayroon tayong takot na, ay, gumawa ako ng kasalanan. Hindi tayo po makakatakas nun. Though God forgives our sins, no? God forgives sins if we are repentful. Pero hindi natin po hindi tayo makakaligtas sa kanyang tawag nito, consequence of it. No? We might not be punished, but the consequence of it ay darating po sa atin. Paano po 'yun? No? Paano 'yun? Halimbawa yung an example of like a punishment pero forgive tayo ng Panginoon Diyos, no? Kagaya sa atin, God has forgiven of all our sins. Pero dahil nasa mundo tayo ng kasalanan, the consequence of that is that we will still mararamdaman pa rin natin, no, ang gawa ng kasalanan sa buhay natin. We are not exempted in all of those yung pagdating ng mga trials, no, pagdating ng mga taghirap, no, sa atin. But yet God will lift up us up to that sa mga kapagandang bagay, no. So makikita natin dito when we come to study the Old Testament. And sa susunod po, the Old Testament, it preserves and passes on the history of God's saving His people. Dito, yung sinasabi ko kanina, na preserba po yon upang sa atin ay kung binasa natin, malalaman natin. Ayaw ba natin, halimbawa yung mga lolo natin, wala ba silang pinasang mga history nila upang sa ganun ay sa atin ngayon ay namamana natin ng mga yon, di ba? Yung legend nila. Kaya mayroong senior, may junior. Kaya namamana yung mga ganun eh. No? Na-preserve. Dito natin makikita kung paano preserve ang Panginoon Diyos ang kanyang mga tao, lalong-lalo po ang Israel. The Old Testament shows that God is deeply invested in our everyday lives. Makikita natin dito na araw-gabi, no? Hindi po natutulog ang Diyos. Dito natin mapapatunayan na hindi natutulog ang Diyos dahil sinasamahan niya araw-gabi yung kanyang mga tao, di ba? At kung ginagawa ng Panginoon Diyos noon yun, He is also doing it today to our lives. No?
So makikita natin. So napakahalaga po yung malaman natin noon na ganun pala ang Diyos noon eh. So kasi ang Diyos hindi nagbabago. Makikita natin dito na He was the same yesterday, today, and tomorrow. No? Ang pangatlo, it teaches us how to praise God. Sa pamagitan ng Old Testament na yan, sa pagbabasa ng Lumang Tipan, we will going to appreciate God. Yes, we are going to appreciate God. We will going to praise God. Magpasalamat tayo sa Kanya dahil ipinahayag niya ang Kanyang kalooban. No? Sa Kanyang kalooban. Though, yung mga tao nung kasi, di nila kasi nagkaroon sila lalo yung unang grupo, yung kagrupo ni Moses. Bakit hindi sila nakarating sa promised land? Dahil sa katigasan kasi ng puso. They did not appreciate what God was doing to them. No? Naging rebellious sila eh. Dami nilang complaints eh. No? Nandyan na nga sila, katabi na nga lang nila yung promised land. Di pa sila nakarating doon dahil sa katigasan ng ulo nila. Mapalad tayo sa buhay ni Joshua. At sa kung mababasa yung buhay ni Joshua, sabi nga ng Joshua sa huling bilin niya sa mga Israelita, mamili kayo. Sabi niya, mamili na kayo ngayon. Ngayon na. Sabi niya, mamili na kayo kung sino ang inyong pagsisilbihan. Ang Diyos ko o ang Diyos ng mundo. Doon, sineparate niya kung sino. Doon mo makikita kung sino talaga ang tao. Tapos ito yung panghuli, sabi niya, it foretells the coming of Christ. Napakaganda po ang Old Testament dahil it tells us about the coming of the Lord Jesus Christ. No? Kaya doon pa lang sa Garden of Eden, no? The Garden of Eden ay sinabi ng Panginoon Diyos na darating ang panahon, no, mayroon darating na tagapagligtas. And that's no other than the Lord Jesus Christ. At actually, yun ang inantabayanan ng mga Israelita, no, for how many years, no? Imagine, in the year 1400 BC or more than 2000 BC pa, no? In 2000 BC hanggang sa pagdating ng Panginoon Jesus, that was 2000 years, no, in the waiting, no? So it foretells the coming of the Lord Jesus Christ. And ito yung panghuli. Why does this matter? Bakit may kahulugan ba to sa aking buhay itong pag-aaral ko? Well, sa akin, there is. And I hope and pray na kayo din po. Dahil ito, it matters because the Old Testament tells us what God did to give that hope to us. No? Kung anong ginawa ng Panginoon Diyos nung unang panahon, makikita natin na may pag-asa. Sa panahon na to, kahit nataghirap tayo, may pag-asa. Sabi, habang buhay ka, may pag-asa. No? Kaya pag patay ka na, o patay ng isang tao, tapos na. No, wala na siyang pag-asa. I mean, nandun na. Nandun na yung pag-asa niyang nakikita ng Diyos. And sabi nga na sa banal na kasulatan, no, it is appointed to man once to die, and after death is his judgment. Ibig sabihin, makikita niya ng Panginoon Diyos. No? Mahatulan na siya kung saan siya pupunta. Sa langit, sa lugar ng kapaghihatian, o sa sa lugar na may comfort, no? No. Sabi nga dito, the more of it we read, the Bible or the Old Testament, the more we understand. Hindi ba? Kaya napaka-importante po na may panahon natin na basahin, alamin ang Lumang Tipan, no? And appreciate the length, kahit gaano kahaba yan. Kahit na ba, wag niyong presyorin ang sarili niyo. Mas maganda, you allow the Holy Spirit to work with you in reading the Old Testament, no? Kasi kahit na ba isang taon niyo pag-aralan yan, at least naintindihan niyo, no? Appreciate the length He has gone to for sinful, stubborn, silly people like us who don't deserve it. Makita niyo kung gaano kahaba ang pasensya ng Panginoon Diyos sa atin, no? Sa ating mga kasalanan, sa ating katigasan, how silly people like us, no? Una, hindi naman natin dapat tawag ito, we don't deserve this. But God, by His grace, mercy and love, pinagkaloob sa atin, no? Kaya napaka-importante po na mabasa po natin, o mayroon tayong
pag-aaral, no, pag-aaral sa lumang tipan. So, mga kapatid, I hope and pray na sa saglit na pag-alaman natin ang lumang tipan ay nagkaroon tayo ng passion, magkakaroon tayo ng puso na wow, no? No, kahit pa isa-isa. Hindi naman tayo na ang gusto ng Panginoon is nandun yung passion mo. Kahit isang libro. Maganda kung lahat ng libro. But again, God doesn't forces you to read. Pero maganda nga kung nababasa natin. Dahil, you know, yung karunungan, kaalaman ng Bible na yan, kung mapapasa atin, makikita nyo ang buhay natin ay naiiba. If we allow it, if we allow the Word of God to transform us and to change us, yan ang sinasabi na sanctification or pinapabanal ka. No? And gaya ng sabi ng Panginoon Diyos, imitate me. How can we imitate the Lord Jesus Christ? Oh? Kung gusto natin maging kagaya ni Jesus Kristo, kung di naman natin inaayos ang buhay natin dito na pinapabanal. At ang salita ng Diyos lamang, ang lumang tipan at ang bagong tipan, ang pwedeng mapabanal sa atin. No? Gaya ng mga beatitudes na sinabi ni Pastor Capoy, mga beatitudes na yan, kung hindi natin hayaan na gumalaw sa ating buhay, no? Hindi natin mararating yung sinasabi ng Panginoon Diyos na be imitators like me. No? Kaya yun, darating ang panahon, marami ding mag-imitate sa Panginoong Hesus Kristo, but they are the Antichrist. They're going to be the Antichrist. Sa pangkalabasan, nakikita natin na, wow, parang si Kristo yan. Pero sa kalooban, lalabas sila, they are going to be the Antichrist. At sa atin, baka maaari mangyari sa atin yun. And I hope and pray na huwag tayong darating sa panahon na yun. No, I hope and pray. Yun. So ito po, magwawakas po ang ating pag-aaral po sa Old Testament. Sa next week na naman, kung meron tayong pagkakataon, the New Testament. Okay? So, open forum po tayo. Kung meron po kayong mga katanungan o iba, sa ating mga kalagayan ngayon, no? Kung meron tayong mga karamdaman, meron tayong mga problema, physically, mentally, emotionally, alam nyo, ang lumang tipan at ang bagong tipan will resolve the problem of your heart. Diba? Ang salita kasi ng Diyos ang nakakapagbigay ng tawag ito, ng kasagutan sa lahat ng ating kakulangan, ating buhay. Hindi ako. I might share to you the Word of God, but it is the Word of God who will transform your attitude in looking into those kinds of problems in life. No? Napagdaanan ko I like to share this to you as a testimony. Napagdaanan ko kasi ito nung dumadaan ako ng mga ganung problema. Alam niyo po, maganda yung sinisigaw natin ang problema natin eh. Pero wag natin sigawan ng ating mga mahal sa buhay. Wag niyong isigaw sa asawa niyo, wag niyo isigaw sa mga bata. Sigawan niyo yung mga bato. Sigawan niyo yung mga kahoy, no? Kasi yung mga bato at kahoy ay hindi sila sumasagot sa iyo eh. No? Tahimik sila. Pero kung pinahayagan ng Panginoon Diyos na nasagutin kayo, tumahimik na kayo. Yun, doon ko nakita nung pinagsisigawan ko yung mga bato, mga kahoy noon na sa galit at punong-puno na ako sa nangyari sa buhay ko noon dahil maraming nangyari eh. Nagkasakit ang anak ko, namatay ang father ko, sunod, problema sa ganito, problema sa ganito, nagkakasunod. Wala akong pagbahingan eh. Yun, nakita ko yung mga kahoy. Kayo, ginagano ko yung mga kahoy, yung mga 2x4, mga 2x2. Pero sa takot ko din kapag nagsalita yung mga yun. Naku, baka ako pa naunang tumakbo, papuntang sementeryo. No? Pero again, my brothers and sisters, ang ibig ko sabihin nito, let it out to the Lord. Let it cry to the Lord. Kasi ang Panginoon Diyos yan, hindi natutulog. Gustong-gusto kanyang makausap eh. No? Gusto ko siyang makausap. Sabi niya, cast to me all your cares and your burdens. No? For my yoke is easy. No? Sa kanya lang po tayo pumunta. Alam ko marami sa atin ngayon na dumadaan sa mga pagkakataon. Lalong-lalo po sa nangyayari sa ating buhay. Meron tayong pamilyang yun, si Tatay Noli, no? I know what the family now is going through, no? Pag-prepare natin po sila, mga relationships na
na hindi natin maintindihan. No? Bakit ganito? No? Ginagawa ko naman lahat ng bagay. No? Bakit I'm still a failure? Bakit di ako makakita ng trabaho? Bakit di ako mapagbigyan ng Diyos? Mahal ba ako ng Diyos? Ganun ba? Maraming katanungan sa ating buhay. Yet the Bible is open to all your questions. Nandun lahat ng kasagutan. Kaya nga, nandito po kami ni Kuya Ramon at ang mga ibang pastors na naririnig nyo sa during the week na puntahan nyo sila and they will lead you to the Word of God. No? Dahil ang salita ng Diyos po ang nakakapagbigay lang po ng hilom sa ating mga karamdaman. No? It's not us, but it's the Word of God. Kami po ay isang daluyan. Kami po yung ginagamit ng Panginoon Diyos. Itong programang to ay ginagamit ng Diyos upang sa ganun nga ay ang kanyang mga salita ay makarating po sa inyo. Dahil ang salita niya is alive. No? Buhay ang salita niya. Pag sinabi ng Panginoon ay be still, tumahimik ang mga dagat, ang mga hangin. No? Ang salita ng Diyos, sabi niya, you'll be cured. You'll be cured. But again, ang ano nga, mayroon ba tayong relasyon sa Panginoon Diyos? Important dyan. Call unto Him. No? Bigkasin lang natin yung pangalan niya, sasagot ang Panginoon Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay. Maganda yung topic, Pastor. Exodus ay yung mga Old Testament. Ano? Sa Old Testament, ang nabasa ko dyan, yung Exodus, Job, Hosea, sino pa ba? Yung paborito mo, si Joshua. Joshua. Yan, paborito ko yan. Natapos ko na rin yan, ano? Ang pinaka-paborito ko sa lahat sa Old Testament in Book of Joshua. Yan, kasi it tells us yung fighting of yung laban ng mga Israel. Makapunta sila doon sa Promised Land, ano? Hindi nakayanan na ni Moses, si Joshua na ang pumalit sa kanya. At, that's right, yeah. Hanggang sa nakamatayan na ni Moses, yung hindi na siya nakarating ng Promised Land ng panahon na yun. Si Joshua na lang ang naghatid ng mga tao doon sa Promised Land. Kung iisipin natin ito, no, yung time of yung history from the start na pinanganak si Moses hanggang doon sa namatay na siya, ilang years sa yon, and then from the time na si Joshua na nag-take over, ilang years pa yung bago nakarating sila doon sa Israel, sa Promised Land. So that is from Egypt to Israel, di ba? So ilang years yun, biro mo kung titingnan mo sa geographical map ng mundo yan, ang Israel and Egypt hindi parang malayo. Ngayon nababiyahin na lang natin ng oras na lang . Yeah. Pero nung panahon na yun, it takes them how many years? 40 years? 40 years. Huh? Ikot-ikot sila sa sa wilderness. Di ba? 40 years. And during the time yung struggle nila, yung nangyari sa kanila sa loob ng 40 years na yun, nandoon yung magagandang event na nangyari na it helps us in the future, na nagbigay sa atin ng inspirasyon yung mga nangyari nung nakaraan na yun, no? So yung struggles nila, yung surviving nila, lalo si Joshua, nagkakaroon siya ng fear, nagkakaroon siya ng takot. Kaya nga sa Joshua 1:9, sabi ni Lord sa kanya, have I commanded you? Pinag-uutos ko sa iyo. Pag sinabing commanded na, pinag-uutos ko na sa iyo. Diyos na nagsasabi, do not fear, do not be dismayed, for I am your Lord God, will always be with you wherever you go. Yeah. Kaya maganda, kapatid, na at least nakilala natin yung yung Old Testament, yung 39 books. Uy, yun na, meron na tayong alam na 39 books. No? Next week naman siguro, kung pagkakataon, pag-aaralan natin yung 27 books. 27 books. That is the New Testament. No? Kaya para makita natin to, ay ganun ba, yun pala ang Bible na sinasabi. Bakit napakalaga ang Bible sa atin? Napakalaga yung pag-aaralan natin. No?
Sa weekdays po, from Monday to Friday, doon po yung mga ibang pastor, hinihimay-himay po yung mga salita ng Diyos. Doon natin nakikita. Ito lang kasi, pinapasadahan ko lang po yung mga libro na hinihimay. Para, yun pala ibig sabihin, doon ko pala makikita yung the book of, yung pala ibig sabihin ng Salmo, no? Ang awit. Ito pala ibig sabihin ng Proverbs. No? So, nakikita natin na if all things gonna work out sa inyo, dahil meron na kayong kaalaman, no? Surfacely about the books of the Bible. Kapag intensively naman na gusto nyo, kailangan talagang sinasabi nga magbukbuk tayo sa pagbabasa. No? At darating tayo po doon, no? Kung paano yun. Kung pwedeng mag-ubos ng kandila, mag-ubos tayo ng kandila. No? Yeah. Alright. So, may mga katanungan ba dyan, mga kapatid? Ayan. Sabi ni Eka, ang kalaban talaga ay gumagawa ng paraan para may isang kaluluwa ang magutom sa salita ng Panginoon. Ngayong linggo, post talaga kada salita ni Pastor James, which watch na lang ako later. Replay. Meron siyang issue. But anyway, Pastor, thank you. Pag-pray na lang natin yung ating ngayon, no? Si Kasi yung mga pamilya ni Justiniano. Yvonne. Justiniano. Yeah. Sige, kung wala. Kung mayroon po kayong mga katanungan, you know where to go, no? Punta lang po kayo sa ating chat, no? Chat. Doon sa MB. Magandang balita. Tagapakinig ng magandang balita sa IR. Sa IR. Oo. iRadio. Chat. Kung alam ko naman na I'm not that yet familiar or close to you sa mga bagay, but feel free, it would be ikon nyo lang sa aking personal na, I don't know how you call it, punta nyo lang sa sarili kong website, what do you call that, yung sariling MP ba yung tawag doon? Sa inyong sa chat sa messenger nyo, sa messenger nyo. Sa messenger kung magiging personal. But again, of course, you have your own pastors there and leaders. It would be nice also. At least you could check out. Mas maganda kasi yung mas marami kayong sabihan in confidence. Confidence. Saka unang-una, ipag-pray nyo muna. Dahil napakaganda po ang prayer. Okay, tayo po yung manalangin. Okay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami pong lumalapit sa inyo at sa ganun nga ay taos puso po kaming nagpapasalamat dahil napag-aralan po namin ang libro ng Old Testament. There are major prophets, minor prophets, there's the history and Pentateuch and the poems ni Lord na napagganon nyo pala ginawa ang librong ito. Sa ganun nga ay ma-inspire sana po kami na kahit man isa, dalawa ay nababasa namin. Panginoon, hiling ko na sana po mabigyan sila ng mga oras. Alam ko po, ito yung gustong-gustong gawin ng kalaban na ilayo kami sa pagbabasa ng iyong mga salita. Panginoon, bigyan niyo sila ng kalakasan, the passion. Bagaman na maari ang kamunduan ay will tempt them the Lord not to read. We pray, Lord, na mabigyan sila ng mga pagkakataon upang sa ganun nga ay sila mismo makikita nila, mababasa nila kung sino po kayo sa buhay nila. Maaari rin po sa akin, marami akong kulang na sinabi. Ngunit Lord, alam ko na mangungusap kayo sa kanila. Panginoon, sa oras na to, amin pong nalalapit po ang pamilya po ni Yvonne, pagpala po ng kanyang father, si Kuya Noli. Kaya bigyan mo sila ng iyong comfort.
sa kanilang pagdadalamhati, Panginoon, ay sana po nandun kayo upang ibigay sa kanila na may Diyos who's in control. Nagaya ng sabi niyo, Panginoon, na kung sino man ang magbigay ng kanyang pananampalataya sa kanila, sa inyo, ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan, kahit man sila po ay mamatay. Salamat o Diyos dahil may mga salita na narinig namin na nagbibigay buhay, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay po ng comfort sa amin lahat. Iba't ibang sari po ang mga nadadama namin sa buhay namin ngayon dahil sa nangyayari. At sa ganun nga, kami pong magkakapatid. Bagaman dumadaan kami doon, kamay bisig po kami sa panalangin. Pagpalakasan kami sa bawat isa at itaas ang bawat isa sa iyong trono. Kahit man siguro mayroon kaming hidwaan o alitan ng bawat isa, Panginoon, isang tabi namin muna yon. Kasi mas mahalaga yung kami po ay nagpapalakasan. Dahil wala man siguro mawawala sa akin kung isang tabi ko ang mga problemang yun. Dahil gusto po namin itaas ang bawat isa sa amin sa inyong luklukan. Dahil po sila po ay nasa ganitong pagkakataon na nangangailangan ng tulong. Lalong-lalo po sa physical, sa emotional, sa maaari din po sa relationship, at ganoon din po sa kulang sa kanilang mga pangailangan. Ama namin, alam ko gumagalaw po kayo sa lahat ng buhay, sa oras-oras sa buhay namin. At sana po, huwag namin makaligtaan ng pagkakataon na yun sa paggagalaw nyo sa amin. Maging sensitibo po kami. At sa ganoon nga ay mapagpurihan kayo namin kahit man nandito kami sa ganitong sa sitwasyon na to. Gaya ng sabi nyo, Panginoon, that we should always count it all joy when we go to various trials. Dahil ito po ay nagpapalakas ng aming panampalataya sa inyo. Purihin ka, Panginoon, at salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito at nakapakinig ng iyong mga salita. Nawa po ay may sulat ito sa kanilang tableta ng kanilang mga puso, sa kanilang kaisipan, upang sa ganun man pagdating ng panahon ay magagamit nila ito sa pagpupuri sa inyong pangalan. Salamat sa iRadio, salamat kay Kuya Ramon na pinakita mo muli sa kanya at sa amin lahat ang inyong kapangyarihan. Natugunan nyo ang aming mga panalangin nung narinig po namin ang kanyang kalagayan. Salamat, Panginoon, dahil muli ay nakita namin ang inyong kapangyarihan na gumalaw sa aming lahat. At kami po nagpupuri kay Sister Karim. Salamat din sa kanyang buhay. Bigyan ng kalakasan. Alam po namin na dumadaan din po siya sa iba't ibang pagsubok, lalong na po ang kanyang physical at sa kanyang pag-aalaga kay Kuya Ramon. Bigyan siya ng kalakasan. Patuloy na magbigay ng kagalakan po sa inyo at sa amin lahat. Salamat sa iRadio at sa bawat isa na patuloy, Panginoon, na humakbang forward. So, kahit bagaman nandito ang mga balikat sa aming buhay. Dahil gusto po namin maging malakas ang aming pananampalataya sa inyo. Purihin ka at lahat po tinalangin namin sa matamis na pangalan ko ni Kristo. Amen. 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 Alright. Maraming salamat po sa inyong lahat and sana po ay ang araw na to ay araw ng panambahan natin sa Panginoon Diyos at bibigay po natin ang ating buhay sa Kanya. Amen. Alright. Amen. Thank you, Pastor James. Kita tayo Thank you, bukas. Lord. Sige, kita tayo bukas. Alright. God bless. God bless. Bye. Bye-bye. Alright, yan po si Pastor James Valdez at yung kanyang dinemonstrate o yung ano tawag dito, in-explain yung iba-ibang chapters sa Old Testament. Marami po yan. Hindi naman pinipilit o hindi naman kinakailangan nating basahin ang lahat ng mga story dito sa Old Testament. Kasi Old Testament yun, tapos na yun. Ito na yung bago. Pero, importante rin pong basahin natin ang Old Testament dahil pag-aaral. Kailangan balikan natin yung history para maintindihan natin yung future. Yung past, kailangan alamin muna natin para itong kasalukuyan ay maintindihan natin kung ano ang
nilalaman, anong istorya, kung paano nabuo ang Biblia, kung sino-sino itong mga taong ito na ginamit ng Panginoon upang tayo po ay mailigtas sa ating mga kasalanan. Ano? So hanggang sa panahon ngayon, ang salita ng Panginoon hanggang ngayon, hindi nagbabago, walang pababago yan. At ang Biblia po ay number 1 na controversial na libro sa buong mundo. Bakit kanyo? Maraming bumabatikos. Maraming nagtatanong. Maraming kumu-question sa mga nilalaman ng Biblia. Pero meron bang nanalo sa kanila? Wala. Kasi ito ay salita mismo ng ating Panginoon. At pamuhay po natin. Kaya sabi ko sa inyo parati na may Biblia kayo. Buklatin nyo. Huwag niyong gawing dekorasyon yan. Huwag niyong hayaang amagin or alikabukan yan. Gamitin at gamitin, basahin ang basahin yan parati. Dahil ito po ay pagkain ng ating kaluluwa. Hanggang sa muli po, ako po si Ramon Pascua. Sana po ay nakapulutan natin ng magandang pag-aaral ang nabanggit o naituro ngayon ni Pastor James. At pamuhay natin ang salita ng Panginoon. Kita-kita tayo sa Monday. Bukas po ay Sunday dito at we hope na kung may time kayo, makapanood po kayo ng Sunday worship and also in Taglish natin, which is Monday na dyan sa inyo. Good night po and God bless sa inyong lahat.
Ito ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.